Ryan, ano yung inaasahan nating bagong idaragdag ngayon sa taunang balikatan exercises? Bukod sa mga maritime at aerial exercises, idaragdaga ang mga non-physical exercises gaya ng cyberspace operation at information warfare ngayong taon. Dito sa sentro ang ika-39 na edisyon ng Balikatan Exercise ngayong taon na isasagawa sa buwan ng Abril. Mas malaki, mas malawak ang gaganaping pagsasanay sa pagitan ng sandataang lakas ng Pilipinas at United States ngayong taon kumpara sa nakalipas na taon. Ito ay ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Padilla. Isasagawa ang pagsasanay sa iba't ibang lugar sa bansa. The difference now and last year's Balikatan is we are going to have more exercises in key positions all over the country. Aside from quantity, we will heavily lean on towards quality trainings. We will build upon the success of the last Balikatan. So for every Balikatan that we are doing things a little differently. We are adding some more challenges, some more complexity towards the exercise. Ayon naman kay Colonel Cerces Trinidad, ang Public Affairs Chief ng AFP, target nila na patuloy na mapataas ang kakayahan ng sandataang lakas kung paano malalampasan ang bawat pagsubok. Sa ngayon ay nasa planning stage pa rin ang AFP kaya wala pang detalye hinggil sa saktong lokasyon at dami ng lalahok sa gaganaping pagsasanay. At muna ang latest, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.